Magandang araw mga kamaster. May itong video na to, ito yung may nagtanong kasi sa ano natin, mga subscriber natin na doon sa video ko na sa product schematic na Sunshine. Shoutout pala kay at FB Real Time. Ang tanong niya kung isasaksak daw yung isang cellphone na walang battery, ano daw mangyayari doon sa dito sa schematic, product schematic natin. So ngayon papaliwanag ko mga kamaster na ganito yan. So maraming salamat kay FB Real Time sa tanong na ito. So kung walang battery ang isang cellphone, o una, kung voltage ang pag-usapan ito, voltage, kapag sinaksak mo ang cellphone kahit walang battery, lalabas pa rin ang 5 volts sa tester kahit galing ito kasi sa USB output nitong product schematic. Ibig sabihin, nakasupply ang kuryente ng tester doon sa cellphone. So, ang voltage niya hindi pa rin magbabago. Ngayon, pangalawa, paano naman yung current reading na sinasabi? So, ibig sabihin itong letter A na yan. Ang tawag kasi dyan, current. So, itong product schematic nito, dahil sabi nga nung subscriber natin, dahil walang battery daw, kung ano daw mangyari. So, dahil walang battery at kung hindi rin nag-on ang phone, mananatiling 0 pa rin ang reading. Bakit? Kasi walang load o walang dumadaloy na kuryente papasok doon sa board ng cellphone. So, pangatlo, kung susubukan mag-boot ang phone, o depende kasi yan sa model. Hindi lahat ng model may mga model na model ng cellphone kay saksak mo, maano pa rin. May ibang phone na kahit walang battery, basta may charger USB, itong tinatawag na product schematic, masubukan pa rin mag-on. Kapag ganito, may kita mong tataas ang current reading. Halimbawa, 0.20 ampere. Dito, ang makikita mo hanggang 0.60 ampere habang sinusubukan ng phone mag-boot. Pero, kadalasan, hindi siya tuluyang mag-on o magre-reboot lang dahil kulang ang stable power source na ibinibigay ng battery. Maliwanag mga kamaster. So, ibig sabihin kung pag-usapan ang voltage, 5 volt yan, naka-steady yan siya. Ang current, 0 ampere. Kung totally na walang load. Magbabago kung sumubok mag-boot ang board kahit walang battery. So, maliwanag mga kamaster. Ibig sabihin kung walang battery at walang activity ang phone, ang makikita mong reading sa product schematic ay 5 volt o 0 ampere. Pero, kung kaya ng model na mag-boot, kahit walang battery, makakita ka ng kunting current draw habang umaandar ang proseso ng booting. So, maganda siguro mabigyan kita ng senaryo, o ng mga senaryo na, sabihin ilang senaryo to na ibibigay ko sa iyo. Unang senaryo, kunwari walang battery na sinasabi mo, tapos normal naman yung board, pero walang load. So, ang magiging reading dito, 5 volt, tapos 0 ampere pa rin. Bakit? Dahil nakasupply ang 5 volt galing sa tester. Di ba? Pero dahil walang battery at hindi gumagana ang board, walang dumadaloy na kuryente, kaya 0 ampere pa rin ang makikita natin. Di ba? Pangalawa, paano kung walang battery pero ang board kayang mag-boot? Yung mga ganong senaryo, di ba? So, ang reading niyan, unang saksak mo pa lang, siyempre ang 5 volt nandun pa rin, steady pa rin yan. Pero, ang amperahe,
ha, 0.02 ampere hanggang 0.20 ampere. Diba? Mga initial charging handshake ang tawag doon. Kung susubok mag-boot siya, so ang amperahe nito pumapatag doon sa 0.30 ampere hanggang 60 ampere. So ibig sabihin, kahit walang battery, may ilang model na sinusubukan mag-boot gamit ang direct USB na product schematic. Tataas ang current habang nag-on, pero kadalasan magre-reboot o mamamatayan din dahil kulang ang stable na supply. Paano pag may battery naman tapos normal ang charging? May mga ganung kasi ng cellphone. Ang reading naman nun ay 5 volt, steady pa rin yun, pero pumapatak yun ng 0.40 ampere hanggang 0.80 ampere, depende sa battery percentage doon sa cellphone. Doon sa cellphone, yung battery nun, depende doon yung battery percentage doon, kung ano yung battery percentage. So ibig sabihin, habang tumatagal, unti-unting bumababa hanggang maging 0.10 ampere, diba? Pag kinacharge mo, habang tumatagal, magiging 0.10 ampere kapag full charge ang isang battery o isang cellphone. Normal na charging process current through ay depende sa estado ng battery. Ibig sabihin nun. Pangapat may battery pero nakaunang phone. Ano namang reading nun? Ang ibig sabihin yun, dahil nagcha-charging charging plus system doon sa load ng cellphone, so mababasa mo rito 5 volt pa rin, pero 0.50 ampere to 1.20 ampere o mas mataas sa mga fast charger phone. May dalawang load dito, yung charging ng battery at yung paggamit ng system. Ano yung system na yun? Mga CPU, LCD signal o etc. Kung ano yung mga dyan. Paano pag walang battery tapos shorted yung isang cellphone? Paano naman ang reading nun? Yan, may mga nagtatanong din sa atin mga subscriber dyan. So ganito yan, yung reading nun, yung 5 volt niyan, steady pa rin ito, 5 volt. Pero itong amperahe, magi-spike ito. So 1 ampere hanggang 2 ampere. O minsan nga higit pa. Tapos minsan nagzi-zero ulit. Di ba? Ito yung tanong dun sa sa nag-comment diyan Ibig sabihin may short circuit sa main power line, VBAT, Kaya malakas agad ang hila ng kuryente kahit walang battery. Okay? Kaya yun lang mga kamaster. Ngayon siguro magbigay ako ng magbigay tayo ng maganda yung may cellphone tayong makikita na para mas malinaw din na makikita natin dun sa paliwanag ko. Example, may cellphone ako dito mga kamaster Ngayon, isasaksak natin to master Isasaksak natin to kamaster. Isasaksak natin dito. Okay, tingnan mo. Tingnan nyo ito. Itong cellphone na to. Tingnan mo mga kamaster. Sinaksak ko, nag-reading na siya. 1.2 ito. Ito mga kamaster Para tingnan nyo. Makita nyo rin mga kamaster. Yan, mga master. Siguro ang percentage nito yung sinasabi ko kanina, pinapaliwanag ko na percentage. Siguro mga 50 siguro to. Hindi to full charge Ito yan. Mga ganun yung scenario. Yan yung palo niya mga kamaster. Pero to, may battery. Good on board. May battery. Ngayon, ang brand pala nito, Asus. So ngayon, ang gagawin natin, tanggalin natin battery para makikita nyo talaga. Pero hindi lahat
depende kasi sa klase ng cellphone. Ito, Asus naman klase ng cellphone to, model. Tanggalin natin yung battery. Tingnan nyo itong product schematic natin. O yan, nawawala. So ngayon wala tayong sample para dun sa ibang mga cellphone na may model kasi na kahit wala itong walang battery, may current, nagbo-boot siya pero hindi tumutuloy talaga. Mag-boot lang siya, tas biglang nagbababa yung current. So ganun mga kamaster. Sana may natutunan kayo ngayon sa mga natin sa video na to. So yung mga gusto pang magtanong, itanong lang dyan, comment. At yung mga bago natin nanonood na hindi pa nakasubscribe, maganda makasubscribe din kayo at para maganahan naman tayo magawa ng mga katulad ng ganito mga content. Ganun lang mga kamaster. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless all.